Good morning, brothers and sisters in Christ. Shalom. Hallelujah. So, isang tanong ko lang po, meron po ba kayong gusto sa buhay po natin na parang adventure? Yan. Can we say to the Lord, tara na, Lord, let's go na po, let's G na, Lord, para po tayo sa next adventure ng buhay po natin. Napakaganda po na makita po natin na ang ating pong buhay po dito sa lupa is a journey. Yan, para po tayo nag-aral, di ba? Panibagong yugto ng buhay po natin from elementary, high school, college, 'di ba gano'n din sa ating work, 'di ba from time to time nag-i-increase po tayo, nagkakaroon tayo ng development sa buhay natin because that is a journey. Yung marriage life natin, yung family life natin, everything here on earth is a journey. Naglalakad nga lang daw po tayo dito sa mundong 'to. So excited ba kayo sa journey pagkasama si Lord? So alam niyo po meron akong nakita dito sa Bible po na yung pong mga disciple ng ating Panginoong Hesukristo, nung sinabi nila, "Yes Lord, susunod po ako sa iyo." Nung tinawag sila isa-isa, 'di ba po namili po siya ng 12 at do'n po sinabi nila kay Lord, kay Jesus Christ na, "Yes Lord." Alam niyo po ba lahat sila nagkaroon ng change life, nagkaroon sila ng adventure, nagkaroon sila ng, kakaibang takbo ng buhay nila. Hallelujah. So, gusto ng Panginoon din magkaroon ka ng bagong experience. Hindi lamang po yung ganyang routine natin ng buhay. So, nakaka-excite po kasi na 'di ba lahat po tayo dumaan sa routine ng ginagawa natin dito sa mundong 'to. Pero nasubukan mo ba na magkaroon ka ng adventure kasama talaga si Lord? Ayan, tingnan natin dito sa Mark 6:12 po 'no. Sabi dito itong mga disciples na 'to, when they started this journey, itong they preached the word of God with joyful urgency. Alam niyo po ba, nagkaroon ng life radical different change po yung mga tao. So, magkaroon po tayo ng, 'pag meron po tayong narinig para po kay Lord, dapat may excitement po tayo. Because nandun po yung magkakaroon tayo ng change life. 'Di ba, gusto naman natin lahat na may change. Minsan ang gobyerno nga natin, sabi nga po nung nakaraan, "O pakikibaka, pakikibaka." Gusto natin ng change dito sa ating bansa. Pero alam niyo po ba, ang totoong change ay nagmumula talaga sa atin. We cannot change the system of the world, pero tayo po mismo ang dapat ang ma-change. So, can you say yes to God? So, ano ba mangyayari sa atin 'pag nag-say yes tayo sa Lord? Ano ba yung ine-expect mo na 'pag nag-say yes ka kay Lord? Ay naku, napakaganda po. Ito po ang challenge ko sa inyo. Number one, your day becomes an adventure. Yan, may pambihirang karanasan ka. Adventure means may pambihirang karanasan ka. Eh, hindi na yung dating paikot-ikot lang ang mundo natin, matatapos in 4 hours a day, 'di ba? 365 a year, eh gano'n lang ng ikot na ikot ang mundo natin. When you follow Jesus Christ, magkakaroon ka ng pambihirang karanasan. Yan, in 1 Corinthians 1:9 sabi dito, God who got you started in this spiritual adventure, share with us the life of His Son and our Master Jesus. Hallelujah. So, magkakaroon tayo ng spiritual adventure. Umpisa tayo doon sa journey na hindi lamang po sa pangkalupaan o pangmundo ang ating pong ginagawa dito sa mundong 'to. There is a spiritual journey na hindi pa nakikita ng marami. And I believe ito na yung time mo kapatid para makita mo yung journey na binibigay sa ng Lord. Hallelujah. In Hebrews 11:8, tingnan po natin, by the act of faith, tingnan mo si Abraham, at nung kahapon po, nakita natin sa kanong nakarang araw po is about Noah. And about this time, si Abraham naman. Tingnan niyo po yung act of faith ni Abraham, nag-say yes siya kay Lord. Yung pag-say yes niya kay Lord dito, sabi niya, Abraham said yes to God's call to travel to an unknown place that would become his home. Can you imagine, utusan ka, pumunta ka ng lugar na ganyan, malayong lugar, pero hindi mo pa nakikita, wala kang Google Map nung time na yun, wala kang Google para ma-search mo kung ano meron doon sa lugar na yun. Pero nagtiwala siya kay Lord, di ba? Kaya natuwa si Lord o si God kay Abraham. So, when he left, he had no idea where he was going. Trust lang po yun. Because sumunod siya kay Lord. Yung po yung nangyari doon. So, nagkaroon po ba ng pambihirang experience si Abraham doon sa lugar na yun? Yes! At doon po nagkaroon ng fulfillment yung pangako ng Panginoon sa kanya na kung saan siya ay magiging great nation. Kay Abraham po nagmula ang bayan ng Israel. So, tignan pa natin, ano po ba yung mangyayari yan? Your life became a miracle. Grabe. 'Di ba hindi ka lang magkakaroon ng pambihirang karanasan on adventure when you say yes to God, your life will become a miracle. In Ephesians 3:20 sabi diyan, by His mighty power at work within us, God is able to accomplish infinitely more than we would ever dare to ask or hope. Grabe, 'di ba? Magkakaroon ka ng mga bagay na
mararanasan mo yung mga bagay na himala. God is able to accomplish infinitely more than we would ever dare to ask or hope. More than hinihingi mo, more than yung gusto mo, more than yung ninanais mo. Because God is able. Nandun yung power niya, enabling power niya that is working within us. In Matthew 9:28 to 30, sabi dito, Jesus asked, "Do you believe that I can make you see?" 'Di ba? Nung ito po ay meron siyang nakitang isang bulag. Do you believe? Sabi ng Panginoon dun sa taong yun, "Do you believe that I can make you see?" Anong sagot ni ng taong bulag? "Yes, Lord. Naniniwala ako, Lord." So, yun nga, sabi pa dito, then he touched their eyes and said, "Because of your faith, it will happen." And suddenly, they could see. O he could see. O di ba? May miracle 'pag mayroon kang pagsunod kay Lord. May miracle when you say yes to God. So there is power when you obey or when you follow Jesus Christ. So yan, meron po tayong nakita po, meron po tayong naranasan when the disciple, sumunod kay Lord, nag-say yes kay Lord, 'di ba nagkaroon sila ng adventure, pambihirang karanasan kasama si Lord, nagkaroon din ng miracle kasama si Lord. Hallelujah, nakita nila lahat ng mga 'yan. At ang pangatlo, ano pa ba yung makikita natin? Ano pa yung mararanasan natin when we say yes to the Lord? Ang pangatlo po, your heart become peaceful. Alam niyo po nowadays, marami pong stress. At ang sabi po ng science, ang isang major causes of sicknesses sa buong mundo, it's about stress. 'Di ba? So, stress na 'yan ay nagdudulot sa atin ng pagkawasak ng ating buhay, nagkakasakit po tayo, at ang gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng kapayapaan. Jesus is the Lord of peace. So, punta tayo kay Jesus, sabi ng John 16:33, I've told you all this so that in trusting me, you will be unshakable and assured, deeply at peace." Ulitin ko po. I told you all this so that in trusting me, kanino tayo magtitiwala? Kay Jesus Christ. 'Pag nagtiwala tayo kay Jesus Christ, sabi diyan, you will be unshakable and assured, deeply at peace. Hindi mo na kailangan ng sleeping pills. Hindi mo na kailangan ng kung ano-anong mga bagay na ino-offer ng mundo para magkaroon ka lang ng kapayapaan. Kung hindi, lumapit ka lang kay Kristo Jesus, dahil 'pag lumapit ka, nagtiwala ka sa Diyos, yan, sinabi niya, pangako niya, you will be unshakable and assured, at bibigyan ka niya yung deeply at peace. Grabe 'to, hindi 'to kayang tapatan 'to ng science, itong kapayapaang 'to. Makakatulog ka, magkakaroon ka ng maayos na buhay, 'di ba? Hindi ka ma-stress, hindi ka magwo-worry, hindi ka magkakasakit ng sobra-sobra. Magkakasakit ka pa rin, pero bakit po tayo magkakasakit? Kasi tumatanda po tayo. Nagbabago po ang katawan po natin. Ang ating pong buhay talaga dito sa mundong 'to is temporary lang. Kailangan talaga may dahilan si Lord para tayo ay kunin. Pero hindi yun talagang wala sa panahon yung iyong pagkakasakit. Sa panahon po ngayon, nakita ko po, marami pong nagda-dialysis na bata. Sa panahon ngayon, maraming mga bata, nasa 20 anyos pa lamang, 20 years old pa lamang, meron ng hypertension, may mga sakit na sa puso. So bakit po nagkakaganyan po sila? Bakit po maraming tao pong bakit po maraming taong nagkakasakit at nai-stress? Because ito pong mundo natin ay punong-puno po ng temptation para gawin natin ang lahat in our control. Gawin natin lahat na kumain ng walang kontrol, 'di ba? So kaya tayo may nagkakasakit. Pero ang Panginoon po, bibigyan tayo ng kagalingan, bibigyan niya tayo ng worry-free life, bibigyan niya tayo ng kapayapaan, bibigyan niya tayo ng kasiyahan sa ating pong buhay. So sa pagsabi mo po ng yes say Lord, ito pong tatlong bagay na ito ay talaga namang mararanasan ng isang sumunod kay Kristo. Yung totoong sumusunod po, hindi po yung peke. So ano po ba yan? Ulitin po natin, magkakaroon ka ng pambihirang karanasan 'pag nagsabi ka na, "Yes Lord, susunod ako sa'yo. Yes Lord, gusto kong maranasan 'yan." At 'pag nandun ka, sumusunod ka, you will see miracle upon miracle sapagkat kasama mo si Kristo sa buhay mo. Then your life will become peaceful. Tomorrow, ito po ay pagpapatuloy po natin ang ating pong topic regarding na pagsunod po natin sa Panginoon. Yung tinititulan ko po na, "Tara, tara G na tayo Lord. Let's go na Lord."
Ayan. So tomorrow I believe na subaybayan po ninyo itong ating pong vlog at patuloy po ninyong i-share, i-like, 'di ba? I-follow po ang ating pong, vlog na ito pong, Facebook account ko para po patuloy po nating maibahagi sa buong mundo. Naka-public po ito para po mai-share natin, ito pong message ng Panginoon because nowadays marami po talagang mga tao ang nangangailangan ng pag-asa. So tayo po'y manalangin po mga kapatid, mga kasama. Hallelujah. Salamat po aming Amang Diyos sa umagang ito na kami po'y muli niyong tinuruan, Panginoon, na kung saan kailangan niyo po ang salitang, "Yes, Lord." Lord, we pray na ang bawat isa po na nakapakinig ay maging handa na sumunod sa iyo, Panginoon. Sapagkat gusto namin maranasan, Lord, ang mga bagay na ito na merong pambihirang karanasan, meron pong mangyayaring himala sa aming buhay at sa ibang tao, at makakaranas kami ng tunay na kapayapaan. Panginoon, nakakapagod po ang mundo. Ngunit sa mundong ito, Panginoon, matatagpuan namin ang pag-asa si Jesucristo. Kaya po Lord, tulungan niyo po kami na makawala sa tanikala ng, pagod, tanikala ng stress, Panginoon, tanikala ng worry. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aking samot dalangin. Amen and amen. So mga kapatid, magkita-kita po tayo bukas at patuloy po natin pag-aralan ang Tara Na, Lord. Okay, so God bless you.